Napakaraming nagtatanong nito kaya sasagutin ko sa pamamagitan ng video para mas marami pang makapanood na may parehong katanungan. Ang tanong nila kung nakauwi na sila nung last vacation nila at nakapag-register na sila sa e-travel at ngayon uuwi ulit sila para sa kanilang bakasyon, kailangan pa daw ba mag-register sa e-travel or pwede nang gamitin yung dati nilang QR code? Ang sagot guys ay kailangan nyo ng bagong registration. Dahil kagaya lang yan ng dating paper-based arrival card and departure card na kada uwi natin sa Pilipinas at kada balik sa ibang bansa ay mag-fill out tayo ng maliit na form ng panibago. Dahil guys, kagaya sa flight details ay magkaiba na yung flight details sa bagong registration nyo at nung last vacation nyo. Pero pwede nyo man i-edit yung dating QR code nyo sa e-travel website. Dahil para ma-edit or update registration nyo ay ilalagay nyo lang naman yung reference number para makakuha kayo ng panibagong update. Pero kung gagamitin nyo lang yung dating QR code nyo na luma at walang gagawing pagbabago or update registration, ay baka hanapan kayo nito sa immigration at baka magdulot pa ito sa inyo ng aberya. So ang simpleng sagot guys ay bawat uwi nyo sa Pilipinas or balik nyo sa ibang bansa ay kailangan nyo ng panibagong e-travel registration. At sa mga nagtatanong naman kung paano daw kapag for good na sa Pilipinas, kailangan pa din daw ba ng e-travel registration? Ang sagot guys, kahit ano pa ang rason ng travel nyo, mapa for good man sa Pilipinas, mapa bakasyon, or bibisita lang lalo na yung mga permanent residency, or yung mga OFW na babalik sa ibang bansa, kahit ano man ang rason ng travel nyo guys ay required mag-register sa e-travel. At kahit ang bata, matanda, at yung mga kapapanganak pa lang, at kahit yung mga person with disability, basta lahat ng OFW or gumagamit ng Philippine passport ay required mag-register sa e-travel arrival card kapag uuwi sa Pilipinas or papunta sa Pilipinas. At e-travel departure card naman kapag pabalik sa ibang bansa or papunta sa ibang bansa. At pinapaalala ko ulit guys na kapag pauwi kayo sa Pilipinas or papunta sa Pilipinas, ay ang i-register nyo ay e-travel arrival card entering the Philippines. At green QR code ang makukuha nyo. Kapag pabalik naman kayo sa ibang bansa or pupunta sa ibang bansa, ang i-register nyo ay e-travel departure card leaving the Philippines. At blue QR code ang makukuha nyo. At ang registration sa e-travel ay 3 days before ng flight nyo. Kahit anong araw guys sa loob ng 3 days before ng flight nyo. Pwede nga kayo mag-register kahit nasa airport na kayo. Pero guys, mas maigi ng advance para iwas abala. And take note ulit guys na ang e-travel registration ay 100% free. Meaning ay wala kayong kahit anumang babayaran. Dahil paulit-ulit itong pinapaalala ng Bureau of Immigration. Dahil lalo na ngayong Kapaskuhan ay kumakalat ang mga fake website na nanghihingi ng bayad. So para hindi na kayo mapunta sa scam na link, ay ilalagay ko na sa description ng video na ito, pati yung mga tutorial video ko kung paano mag-register sa e-travel para hindi na kayo magkamali. So ayun guys, sana may nakuha kayo idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.